base umpisahan natin Sir Rex ang ating pag-uusap. Una, makumusta ko muna sir ang inyo pong, opisina and yung kalagayan po ng, siyempre ng PDAW, ng mga PWDs dito po sa Camarines Norte. So kumusta ngayon sir? Ano-ano yung ating mga, kaganapan, Sir Rex? Ah, Bombokier, sa una, gusto kong ipapating na ang Camarines Norte Person with Disability Affairs Office ay naitatag noong 2015 at isa ito sa mga kauna-unahang provincial Person with Disability Affairs Offices dito sa Pilipinas, ano, kasi tayo yung pinakauna sa Bicol. At hanggang ngayon, nagbibigay kami ng mga program at serbisyo sa mga may kapansanan. So, dahil medyo matagal-tagal na rin yung aming opisina, nakapag-establish na kami ng mga kumbaga nakuha na namin yung mga tamang tawag dito, yung tamang serbisyo na kailangan ng ating mga kapatid na may kapansanan. Siyempre, unang-una na diyan, actually tatlo yan, 'di ba? Yung una diyan yung tawag dito yung education. Pagdating sa edukasyon, meron tayong mga scholarship na binibigay, priority mula elementary, high school hanggang kolehiyo. Lalo na priority natin kolehiyo kasi siyempre yung primary sa secondary school naman ay libre pa yan. Pero pagdating ng kolehiyo, yung kokonting mga may kapansanan na nakaigpaw o nakaabot ng higher education, kailangan ng suporta. So we are giving them scholarship, training, mga ano tawag dito, capacity building para bukod sa makapag-aral sila, makapagtapos, after ng kanilang graduation, ay ready na sila for employment. And after that, nire-ready rin siyempre natin din yung workplace, yung employment sector, para naman yung mga nag-graduate natin mga may kapansanan ay mabibigyan ng trabaho. Ayon ito sa mga batas po ng Inclusive Education, ng Republic Act 10524 kung saan nagbibigay po tayo ng requirement po yan sa lahat ng ahensya na magbigay ng minimum of 1% allocation po sa mga tinatawag nating qualified person with disability. So, sinusunod po namin yan dito sa provincial government at medyo marami-rami na rin po yung aming mga empleyado dito na mga may kapansanan. So, pangalawa naman, Bombokier, yung ating siyempre yung livelihood. Siyempre, di man natin in-expect o hindi naman lahat ng may kapansanan ay nabibigyan ng chance na or opportunity makapag-aral. But because of, siyempre, kailangan nilang magtrabaho, kailangan nilang mabuhay kasi lagi nilang tinatanong sa akin, ano daw po yung pwedeng magawa ng gobyerno sa kanila. Di ba laging ganyan tinatanong ano? But ang sagot ko naman, ano pa yung kaya po ninyong gawin na pwede kayong tulungan ng gobyerno? So, doon yung starting question namin. At, we are able to create a sustainable livelihood program. Ito yung tinatawag naming Succeed Livelihood Program kung saan nakapag-train kami ng mga may kapansanan sa area ng mga production o paggawa ng mga tote bag, mga t-shirt, printing, at naitatag natin sila into cooperative para maging sustainable ito. Kaya dapat meron silang vehicle for sustainability. Kaya naitatag natin yung Camarines Norte PWD Cooperative. Again, province-wide ito. Ito yung kauna-unahang province-wide na kooperatiba na may kapansanan sa Bicol at 2 years ago. At last year, naging ano kami, awardee kami ng DOLE bilang Outstanding Livelihood Awardee. At dahil sa nabigyan kami ng pagkilala, binigyan nila kami ng enhancement project o worth 1.3 million last year kung saan lalo pang napalakas pa natin yung ating mga pagbibigay ng sustainable livelihood sa mga may kapansanan. So, aside from that, yung pangatlo na napakahalaga, yung empowerment ng mga may kapansanan. Kasi gusto natin na sila ay maging, kumbaga yung antas ng kanilang pamumuhay, kailangan na maging ano din po sila, yung tulad din po naman ng mga nararanasan ng ating mga kapatid na walang kapansanan. So maraming ano yan, aspeto yon, yung accessibility. Kailangan maging accessible yung mga lugar para pwede sila makapunta, makapamasyal, makapag-apply ng trabaho, di ba? So, aside from that, yung mga tinatawag nating mga assistive devices, dapat meron silang wheelchair, prosthesis, hearing aid, para naman makapag-aral sila, makapagtrabaho. So, and then last but not the least, syempre yung ano sila, yung leadership training, capacity training upang mabigyan sila ng confidence na yun nga, lumabas, magkaroon ng tinatawag na ambag sa ating ekonomiya at hindi yung palaging
nanglilimos ika nga o yung charity base. So yun, napakahaba ng explanation ko. Opo, yun, napakarami niyo pala sir ano, mga kaganapan, mga, accomplishment sa part ng PDAW dito po sa, Camarines Norte. Ngayon matanong ko lang, sir, sa inyo pong data or sa pagkakaalam niyo po, gaano na ba sir karami yung mga PWDs po natin na natulungan, na benepisyohan ng atin pong mga serbisyo, Sir, Rex? Ah, yung dating kasi sa aspeto ng serbisyo, maraming binibigay ng serbisyo yung mga provincial government. For example, yung cash assistance na binibigay namin every year, binibigay ng aming PSWDO, ay lahat ng may kapansanan na rehistrado, merong ID, kasama yon. So, again, pagdating naman sa edukasyon, yung mga nag-aaral nating person with disability, dati, konti lang sila, for example, yung sa college, uh, sabi nila, ano lang, yung tinatawag na. Pero kasi kami tinatawag ito, Bombo Care na, yung 5% quota ng lahat ng total allocation ng scholarship sa provincial government ay inaalat namin sa mga may kapansanan. Dati, for example, kung ang allotment ay quota ay 50 kada school year, ibig sabihin 50 ng 50 din, dagdag ng dagdag yon, 50 ng 50 ang slot. Ngayon, nagkukulang na kami doon. Ibig sabihin, mas dumadami na yung mga may kapansanan na gusto mag-aral. Kaya kung susumahin natin ngayon yung scholar natin dito, baka nasa 300 plus na ito sa privates. At we are very proud to say na even as we compare it to the allocation ng CHED sa buong Pilipinas pagdating sa mga may kapansanan, yung kanilang allocation for scholarship sa may kapansanan ay hindi pa lalampas ng 200 buong Pilipinas na yon. Pero kami dito sa probinsya, we are very proud to say na more than, actually mga 300 plus na. So, ibig sabihin, marami yung nabibigyan ng tawag dito, ng serbisyo. So, isa lang yun sa mga aspeto na sinabi natin na gaano karami, yung mga nabibigyan namin allocation sa assistive devices, taon-taon lagi kami allocation, yung wheelchair, 100 plus a year. So yung mga ganun, marami kami nabibigyan ng mga serbisyo sa mga may kapansanan. Opo. Eto sir, nabanggit niyo na naman na yung about sa education. Magtanong po ako dito sa part ng education. Ano po, para lang sir malaman ng ating, mga tagapakinig and even yung mga taga diyan po sa Camarines Norte na may kapansanan, paano ba sir ang process nun para makinabang din sila sa benepisyong hatid dito po sa part ng education sa mga PWDs? Paano po sila nun sir makaka-avail, Sir, Rex? Actually, napakadali. Kasi ang tanong namin dyan noon, nakita ko kasi yung problema bakit even with scholarship slot, hindi sila nag-a-avail. May problema. So, ang problema, nandun sa una pa lang, yung sa access. Yung access kasi doon, mayroong tinatawag na yung entrance, yung examination, yung mga requirements na yung indigency. So, sabi ko, nailabi natin ito na kailangan pag may kapansanan na, kasi nasa naman 'to Republic Act 9442 na kailangan meron tayong binibigay na allocation o support pagdating sa education. So sabi ko, pag may kapansanan na nag-apply at yan naman ay magkokolehiyo talaga, ay ano yan, kailangan automatically dapat tanggap na sila. So, wala na rin yung mga BIR, yung mga indigency requirements na yan. Kasi yung karapatan yun ng mga may kapansanan, ika nga. And then, syempre, nakausap din natin yung mga higher educational institution, lalo na yung aming Camarines Norte State College, yung tinatawag na affirmative action, kasi ito doon sa yung Republic Act, yung creating the Unifast Law, mayroon nakalagay doon na dapat yung mga may kapansanan at yung mga IPs ay binibigyan ng opportunity na makapasok. So having said that, nilalabi din namin na kahit hindi sila pumasa sa entrance exam ng CNSC, kailangan tanggapin sila kasi nandun yun sa batas. At kaya naman dito, nailabi natin ito, kaya maganda yung ating estado ng edukasyon dito sa pagdating sa mga may kapansanan. Alright, very well said, Sir Rex. Sa part naman sir ng ng pagtatrabaho, kasi kung ako sir ang parang mag-judge, parang mahirap sa part ng mga PWDs na makapagtrabaho.
So, paano 'yun sir? Tayo ba'y nagpo-provide ba tayo sir ng parang opportunity sa kanila na makapag-work? And anong klaseng mga trabaho sir yung pupuwede po na magpi-fit sa mga PWDs po natin? Okay, ang pinakaunang balakid o barrier pagdating sa employment ng mga may kapansanan, yung attitudinal, yung sinasabi agad natin na hindi kaya, baka hindi kaya, ganito, ganyan, ganito, ganyan. So, dapat basagin natin yon. So, having said that, nagkakaroon kami ng mga orientation, disability sensitivity awareness sa mga kumpanya, sa mga opisina, sa mga eskwelahan, sa mga barangay, para mabasag natin yung ganong attitude. At patunayan naman natin din dito sa ating Kapitolyo, sa provincial government na if given the equal opportunity nakakaroon ng magandang performance yung mga may kapansanan, kaya nila yung trabaho nila. Dito na lang sa opisina ko, majority dito ay mga may kapansanan. Iba-iba, meron kaming profound deaf, meron din kami mga sa visual, sa tawag dito, yung sa ortho. So, ang ibig sabihin, pero hindi lang sa amin iba't ibang opisina dito ng provincial government ay meron ding mga empleyado may kapansanan. At we have been proven, it has been proven na sabi nga, masisipag sila at kaya nila yung trabaho. Ngayon, ang tanong, kaya ba nila yung trabaho? Siyempre, kung ano yung kaya nilang gawin, doon natin sila ilalagay. Ito yung, it's a matter of knowing their skills and capability para maging produktibo sila. Ika nga. For example, meron ka tayo ditong up ngayon na sisimulan, ilalaunch this first quarter sa isang ano tawag dito, butika. Baka di pwedeng sabihin kasi hindi sponsor, pero isang malaking butika dito nagki-create ng opportunity sa mga may kapansanan. Magsimula sila sa Manila at dito rin sa Bicol, umpisa nila sa Camarines Norte. So sabi ko, makakapagbigay tayo ng mga opportunity kasi ang ibibigay ka ako natin yung kaya magtrabaho, di ba? Hindi naman tayo at the end of the day, yung measurement ng isang epektibong empleyado ay kung naibibigay niya yung tamang serbisyo o tamang function na binibigay. So sabi ko, marami tayo dito mga na-train, marami tayo dito mga tulungan na kayang magtrabaho, kaya lang wala silang opportunity. So ngayon, nagpapasalamat kami sa mga ganong inisyatiba ng mga private sector na nagbibigay na rin sila. Ngayon, syempre, kailangan din masagot yung tinatawag na malaking problema natin sa accessibility. Kasi as of now, until now, yan ang problema sa mga provinces na yung mga structural facilities natin ay hindi akma sa pangailangan ng may kapansanan. So, kailangan i-implement ng stricto yung ating accessibility law at yung may tinatawag tayong revised IRR na inaprubahan noong 2024, dapat maipatupad ka ako yun. Kasi kung hindi, it will always go back to dun sa tinatawag na kaya ba na may kapansanan? Pwedeng hindi niya kaya kasi nga hindi siya makaakyat dun sa second floor, di ba? So, yung mga ganun. So, pag tinanggal natin yung mga barrier na yon, I think hindi magkakaroon ng problema. Dito sa Kapitolyo, accessible po yung aming mga facilities. Nakakakit kami sa second floor, meron kaming wheelchair lift. Hindi po problema kahit naka-wheelchair po yung aming mga empleyado dito. Alright, very well said, Sir Rex. Eto, Sir Rex, maidagdag ko pang katanungan kasi nakita ko sa inyong page, sir, sa Camarines Norte, parang may isinagawa kayong recent na activity kasama itong DOST o Department of Science and Technology, kung hindi ako nagkakamali, yung about sa digital empowerment ng mga PWDs po natin. Kumusta po ito, sir? Ayan, again, yung isa yun sa mga capacity building initiatives natin na we need to equip with persons with disability yung mga skills na kumbaga sabi natin, pwedeng nakagraduate ka pero ano yung value added na pwede mong may offer sa yung employer? Kailangan marami silang alam diyan, di ba? So alam natin yung digital accessibility, tinuturuan natin ang mga may kapansanan yan. Nung nagkaroon ng pandemic, yung during the closure ng mga opisina, dahil hindi kami nakakapasok sa mga opisina yung mga may kapansanan, kami yung una nag-utilize ng mga digital meetings, Zoom meetings, kaya kahit wala kami physically sa office, we are still continuing our communication sa mga may kapansanan at natuto sila na gumamit ng technology. Kaya doon nga sabi ko, doon nabuo yung kooperatiba sa mga Zoom meetings yon kahit di kami magkasama, yun, na-inculcate natin sa kanila yung kahalagahan na tawag dito, yung sumali sila sa isang grupo kasi
mas malakas, mas madali tayong makakuha ng mga support pag meron tayong ano, yung tinatawag na ano, legal identity ika nga. So, tinuturo namin yung iba't ibang mga skills na yon. Actually, partner natin dito yung academy na nagbibigay sila ng mga training sa leadership, management, marketing, promotion, HR, bookkeeping. So, lahat ng mga pangailangan ng mga may kapansanan para bigyan sila ng pagsasanay, binibigay yun natin sa kanila. Alright, yun. So, eto sir, ano pa yung mga maaasahan or susunod pa nating gagawin para po sa mga PWDs dito po sa ating probinsya o lugar sa Camarines Norte as a Rex? 2 years ago, Bumukir, kinausap ako ng aming PDRR, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, at nagbigay sila sa amin ng funding allocation para sabi niya, sir, medyo maganda yung mga ginagawa niyong mga capacity building. Why not dalhin niyo rin to sa ibang sector? Kaya dyan na po yung aming tinatawag na GEDC Inclusive DRR, yung Gender Equality, Disability, Social Inclusion, Inclusive Disaster Risk Reduction Program. So, naglilibot kami sa mga iba't ibang bayan, tuturo kami sa mga barangay, may kapansanan. At ngayong taon, target naman namin yung indigenous people kasi meron kami dito sa lugar namin sa Camarines Norte na meron kami mga yung tinatawag namin, ang tawag namin sa kanila mga manide, yung mga natives ng ating probinsya. At we really would like na hindi lang yung maturuan sila kung paano magiging resilient pagdating sa disaster, kundi economically resilience kasi it has been proven na kailangan para daw maging matatag yung isang sector, isang vulnerable group, kailangan din tutulungan mo sila economically. So, nagkaroon kami ng tie-up ngayon with yun nga, DOST, tapos yung ano dito, yung mga stakeholders dito sa Camarines Norte, DOLE, di ba, DTI, para matulungan namin sila na mabigyan yung may mga pino-produce na kasi sila mga produkto, tutulungan namin silang i-promote 'yon, magkaroon siguro ng branding, mas tawag dito, wider promotion, social media. So, matutulungan namin sila at having said that, magiging resilient din sila economically pagdating sa ano, yung makakapagpagawa sila ng maayos na bahay upang maging matatag 'yon sa paglaban nga sa pagdating ng mga kalamidad. Alright. O ito sir, mga remaining questions na lang. Ano po? Ano sir ang nararamdaman nyo sir kapag may nakikita tayong mga PWDs na nadi-discriminate? Halimbawa ako sir, meron akong nakita minsan sa nasasakay sa jeepney. Minsan parang imbis na paupuin, hindi ginagawa ng ilang mga nandun. Minsan galit pa yung ibang mga pasahero. And sa iba pang mga sitwasyon, nadi-discriminate pa yung ilan ng mga PWDs natin. Ano ang masasabi nyo rito, Sir Rex? Hindi maiiwasan po yung discrimination kasi may mga tao siyempre hindi makaintindi, 'di ba? Kahit naman sa ibang bansa, mga tinatawag mga ano, yung mga Asian hates ka nga, di mo talaga maiwasan yung mga may mga discrimination. Pero pinakamaganda rito pag na-inculcate natin. Anyway, dun sa mga nagdi-discriminate, merong batas diyan na yung bawal yung pagtawanan, libakin at tawag dito, gaya-gayahin para pagtawanan yung mga may kapansanan sa Republic Act 9442. Ano yun, nasa section 10. Bawal silang, pwede kami magkaso sa kanila, no? Pero doon naman sa mga ginagawa nating tinatawag na disability sensitivity awareness, namumulat yung ating mga kababayan na sa pagrespeto, saka yung pag-treat yung kung paano tinitreat ng tama yung may kapansanan. Kasi pwedeng gusto nilang tulungan yung may kapansanan, pero hindi pala nakakatulong, di ba? So, ibig sabihin, sabi ko nga, okay lang na mahirapan yung may kapansanan, basta hanggang kaya nila, okay yan. Kung pag humingi ng tulong, sa katulungan, di ba? Hindi kailangan parang spoon feeding palagi kasi sa amin din mga may kapansanan, kailangan maging matatag din kami. Sabi ko nga, lalabas sila, mag-aaral sila, magtatrabaho, sa tunay na realidad ng buhay, maraming mga ganyan, dapat maging matatag po sila. Kasi kung kumbaga balat sibuyas tayo, edi wag na lang tayong lalabas ng bahay kasi nahihiya tayo na tawag dito, mapahiya. So, hindi po pwedeng ganon. At the end of the day, sabi ko nga, maraming bully, pero hindi tayo dapat pabully, di ba? Hindi tayo dapat tumigil para matutong mamuhay ng independent. Very well said, Sir Rex. Ito sir, bago tayo matapos,
sa atin pong interview. Siguro sir, maibigay ko po sa inyo ulit ang linya. Ano po ang gusto nyong iwan na mensahe sa atin pong listeners and viewers, sa mga PWDs, dito po sa Camarines Norte, sa inyo pong mga nandyan sa opisina po ninyo para po sa pag-iserbi pa sa mga PWD po natin. And kung may nakalimutan ako sir na itanong, meron kayong gustong idagdag, sige sir, ibigay ko po sa inyo ang linya. Go ahead po. Oh, actually yung medyo concern natin ngayon, bumukir yung tawag dito yung tinatawag nating determine ng classification ng may kapansanan. Una yon kasi may maraming nagkakaroon ng problema diyan kasi yung iba sinasabi nila na nagkasakit lang sila, may kapansanan na daw sila. Kailangan nila magkaroon ng ID. So hindi naman ganoon yon. Mayroon pong standards tinatawag na disability categorization. So yun, inaano namin yun, nagkakaroon kami ng awareness campaign doon kasi sabi nga tawag dito, hindi pwedeng mayroon ka ng maintenance ay may kapansanan ka na. So may mga explanation doon. Pangalawa naman yung dissemination ng, di ba, yung tinatawag nating combating against fake PWD ID. Tama yun. Yun nga lang, dahil sinimulan man yun sa Manila, at medyo talagang mahigpit na sila ngayon doon. Pero dito sa province, dahil medyo may problema pa tayo sa tinatawag na registration ng mga PWD, lagi naming sinasabi din na hindi dapat binibigay sa may kapansanan yung burden ng pagpapakilala na siya ay may kapansanan. Kasi kung wala yan sa sistema, kasi may problema yung mga LGU, mailagay sa sistema yung mga datos na may kapansanan, kailangan hindi yun ma-deprive yung mga benefits na accorded sa mga may kapansanan. And having said that, kailangan yung mga LGUs ay ano naman, tawag dito yung pagsikapan nila na sumunod doon sa mga tamang patakaran, standards. Meron tayong tinatawag ngayon na Unified PWD ID System. Dapat pagtuunan nila ito ng pansin upang ng mga may kapansanan naman, kung pupunta sa Maynila o sa ibang lugar na talagang mahigpit na pag doon, ma-avail nila yung mga discounted privileges ng may kapansanan. Kasi sabi nga, hindi kasalanan ng may kapansanan kung hindi siya nailagay sa sistema. Kaya sabi mo sa Maynila, nung hinihingan ako ng ID at may problema pa dito sa probinsya, noon last year yun at hiningan ako ng sabi ko, wala pa daw sa sistema. Sabi ko, ibig mong sabihin, ako na naka-wheelchair, di ka naniniwala may kapansanan ako. So, dahil ako may kapansanan, ibigay mo sa akin yung privileges na pwede sa akin. Ngayon, yung mga fake PWD ID holders, makikita mo naman sila, wala silang kapansanan eh. Pero ako ay may kapansanan. Ako ay mayroong kapansanan. Ako ay isang may kapansanan. So, yun lang po yan.